Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. PBBM nag-utos na kay SP Escudero at Senator Villanueva. Walang lusot si SP Escudero at Senator Villanueva sa malaking kontrobersiya hinggil sa 142 billion budget insertion sa national budget ng 2025. Pagkatapos na ibinunyag ni Senator-elect Tito Soto at Senator Lacson ang ginawa ni Escudero, at kasabwat di umano si Senator Villanueva. Mukhang sa pagsisimula pa lang ng 20th Congress ay meron ng maiimbestigahan at mai-impeach na mga senador. Ayon pa sa balita ay nagalit di umano ang Pangulong BBM nang madiskubre ang mahigit 142 billion na budget insertion ni Escudero. Ayon pa kay Soto ay kung alam lamang ito ng Pangulo ay hindi ito pepirma sa national budget ng 2025 at maaaring nagveto ito. Nabunyag na ang malaking budget na ito ay sa lugar ni Escudero sa Sorsogon at sa Bulacan naman sa lugar ni Senator Villanueva. Subalit, kahina-hinala kung bakit sobrang napakalaki ng hiningi at in-insert nito na budget. Samantala, mukhang nananahimik dito si Escudero at tila ayaw sagutin ang isyong ibinabato sa kanya. Dahil dito ay mukhang mauunsyami ang ambisyon nitong muling maging Senate President ngayong 20th Congress dahil sa malaking kontrobersiya na ito. Si Soto ang magiging mahigpit nitong maging kalaban sa pwesto. Sa karagdagang balita ay mukhang isusulong pa rin ng ilang mga senador ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado ngayong 20th Congress. Sa kabila ng pagdeklara ng Supreme Court na null and void and unconstitutional ang fourth impeachment complaint ng Kongreso, ay maaari pa rin makakatawid ang impeachment sa Senado kung magpapasya ang majority senators na dapat ituloy ang impeachment na isinusulong ng mga taga-kamara na pinirmahan ng 215 ng mga mambabatas noong 19th Congress. Samantala ay mag-file ng motion for reconsideration ang Kamara sa Supreme Court hinggil sa impeachment na kanilang isinusulong. Maganda ito. Simula pa lang, nachi-check na ni Lacson at Soto, sina Villanueva at Escudero. Anong ibig kong sabihin dito? Nabalitaan nyo ba yung mainit na balita tungkol doon sa grabe? Yun ang reaksyon ni Soto, ha? Ang reaksyon ni Soto, grabe. Ang tinutukoy niyang grabe, yung insertions, yung isiningit ni Escudero sa 2025 budget. Mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Ang unang lumabas, 254 billion pesos ang halaga ng budget insertions ni Chis Escudero. Pero nung isang araw, medyo yan, nung diniscuss ko yan nung isang gabi, ang sabi 142 billion lang naman. 142 billion. Ano't naman, ang reaksyon ni Soto dyan, sabi ni Soto, grabe is the word. Amendments by the Senate in the past never run into billions, especially if it involves the DPWH. It is scandalous to say the least. More so when these amendments came from budget cuts from DepEd and DOH. So yan. Matindi, ano? Okay yan, tama yan. Ang reaksyon ni Tito Soto nang malaman niya na ganun kalaki, 142 billion pesos di umano, ang budget insertions ni Chis. Para sa mga mga infrastructure projects yan, mga flood control projects, at ang unang nanginabang dyan ng malaki, ang probinsya ni Joel Villanueva, 12 billion pesos. Wow! Kaya kailangang magpaliwanag si Joel Villanueva dyan at si Chis Escudero. Si Lacson, ganun din ang reaksyon ni Lacson eh. Sabi ni Lacson, nitong nakaraan daw na 2025 budget, pumapalo na mayroong senador na may 5 billion ang pork barrel, mayroon pang 10 billion. Ganyan mga kabunyog. Senador, mayroong senador na 10 billion ang pork barrel, mayroong senador na 5 billion. Kaya pag malapit ka sa Senate President, pag nakadikit ka sa Senate President, kasama ka sa majority, tulad niyan, kung ang magiging majority floor leader ngayon ay si Joel Villanueva, yan, alam na natin yan. Busog na busog sila Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada dahil Senate President pro tempore. Ayan,
Oh, sabi ni Jamaica Kasmed, wow, amazing revelation. Maganda yan. Alam nyo, itong si Lacson, kilala naman talaga yan. Pagdating sa pork barrel, ayaw na ayaw niya. Ayaw na ayaw niya ni Ping Lacson ng pork barrel. Ha? Kaya, ay kalaban nila ngayon si Chis Escudero at sila Villanueva kasi minority senator sila Lacson. Makakasama ni Senadora Risa. Machichek, mababantayan itong sila Lacson ay itong sila Escudero at saka Villanueva. Ha? Kaya ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Chis Escudero, akala mo napakalinis. Akala mo, Chis, napakalinis. O ngayon, sinisimulan pa lang, chinicheck na sila. Nagsimula na ang reaksyon ni Soto. Sabi ni Soto, grabe, skandaluso yan. Masyado naman yan. Sabi ni Lacson, hindi natin palalampasin itong mga pork barrel na ito. O yan ha. Kaya maganda ito. Simula pa lang yan, nachicheck na. Ngayon, laman ng mga balita, yung insertions. Ang ibig sabihin ng insertions, isiningit. Isiningit. Kumbaga, ang masama pa dyan, ibig sabihin yan, in-insert na lang yan. Di ba inaakusahan si Romualdez na ang daming insertion sa budget ng Kamara? Yung mga unprogrammed funds, mga DPWH funds, mga infrastructure funds, sila Romualdez niyan, saka sila Saldico. Ayun pala sa Senado, ganun din pala itong sila Villanueva at saka sila Escudero. Wow. Dinai-expose kayo ngayon. Maganda to, pag-uusapan namin to ni Professor Cielo Magno sa Thursday. Naikwento ko na ba sa inyo? Nakarating na ba sa inyo? Tuwing Thursday, alas 9 ng gabi, kami ni Professor Cielo Magno. Kilala niyo naman si Cielo Magno, dating undersecretary ng Department of Finance. Ayaw niya ng mga ganito. Itong mga pork barrel na ito, mga kabulastugan sa pundo ng bayan, ayaw ni Professor Cielo Magno yan. Magaling dyan si Professor Cielo Magno. Bantay ng pundo ng bayan. Kaya kaming dalawa, may talakayan kami tuwing Thursday. Abangan nyo na yan. Kami ni Ronald Llamas naman, every Saturday. Pero mas politika kasi ang topic namin ni Ronald Llamas, Dos Amigos. Itong sa amin ni Cielo Magno, pagbabantay sa korupsyon, political dynasty, ano yan mga kabunyog, mga kababayan, every Thursday kami. Sisimulan na namin ngayon. So ito yung mga una naming topics. Kasama ito sa mga unang naming topics ni Cielo Magno sa Thursday. Abangan nyo. Kaya ito mga kabunyog, maganda to. Lumalabas na. Bigla, unang nabalita yung insertions na yan ni Chis Escudero na 142 billion. Nung una nga, 254 billion. Tapos nung bandang huli, naging medyo siguro binawasan. So 142 billion na lang. Pero doon sa politico.com.ph na unang naglabas niyan, biglang nawala. Sinesearch namin ngayon. Sinesearch namin ngayon, biglang nawala. Wow. Ayan, mukhang gumalaw si Chis Escudero. Mukhang gumalaw si Chis Escudero. Pinagalaw ang galamay. Ito namang si Joel Villanueva, akala mo religyoso yan ano ba yung sabi ni Joel Villanueva? Ganyan. Ginaganyan nila si Chis Escudero. Yung ama niya, si Eddie Villanueva, sa kanya ganyan. Yan, pinipray over si Chis Escudero. Noon pala pinipray over, ang laki-laki pala ng pondo ninyo dyan sa Bulacan. 12 billion pesos. O ngayon, ano nangyayari sa Bulacan? Baha. Lahat halos ng bayan ng Bulacan, Kalumpit, Marilao, ay lahat baha. Saan napunta yung mga flood control projects nyo na yan? Chis Escudero, Joel Villanueva. 12 billion? Noong 2025 lang yan, Noong 2020, nitong 2025 lang yan. Karamihan dyan, flood control project. Kaya, ayan, simula na yan. Maganda yan. Alam nyo, maganda yan na naging minority senators itong si Lacson, kasama ni Risa. Machichik itong grupo na ito nila Escudero at Villanueva. Hindi naman talaga magiging effective dyan si Marcoleta. Si Marcoleta, Blue Ribbon Committee daw, Blue Ribbon. Ay si Marcoleta, poproteksyonan ni Marcoleta, Duterte.
Poprotektahan din ni Marcoleta yung mga kabaro niya, sila Chis Escudero, Villanueva, yung kagrupo niya sa majority, hindi naman iimbestigahan ni Marcoleta. Pero kung si Lacson yung Blue Ribbon, ay, medyo pagdating talaga sa pork barrel, matagal ng advocacy yan ni Lacson. Ha? Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, salamat naman, nagkakaroon na ngayon ng nagkakaroon na ngayon ng magandang check and balance diyan sa Senado. Tama yan. Ito kasing si Chis Escudero, kung makaasta, akala mo arrogante na, diktador na, mayabang, akala mo wala man lang siyang ginagawang baho. Akala mo Akala mo ang linis-linis mo, Chis, yung pala. Natatawa nga ako doon sa title ng mga untitled sa Facebook kumakalat, sabi siya ganito, siksik sa cheese, ham. Siksik sa cheese, ham. Yun, ganun yung title. Nabasa mo nyo ba yun? Siksik daw sa cheese at ham. Kasi nga naman, grabe yung insertions, grabing isiningit ni Cheese. Kaya pala nasisentro yung issue ng mga insertions kila Romualdez sa House, saka kila Saldico. Kasi ang daming ang in-insert na unprogrammed funds, mga infrastructure, flood control. Yun ang doon nakatutok. Yung pala sa Senado, ganun din. Kaya pala hindi nagkukontra si Cheese. Kaya pala tahimik itong sila Chis Escudero. Nang nagiging issue ang 2025 budget, hindi sila umiimik. Yung pala, kasabwat din sila, busog din pala sila. Kaya nga sabi dun sa mga articles na kumakalat sa social media, siksik sa ham at cheese. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ngayon. Kaya maganda ito. Nagsalita na si Tito Soto Sabi ni Tito Soto, grabe, hindi pwede itong ganito. Sabi ni Lacson, hindi ito pwede. Iimbestigahan natin yan. Yan. Maghanda ka na, Cheese. Nakakuha ka ng katapat. Ito naman si Villanueva. Akala mo naman reliyoso, na napakalinis. Ay, sus. Alam nyo itong mga ito yung ito yung mas mahirap sa atin, sa bayan natin. Yung mga nagkukunwari. Yung mga nagkukunwari, akala mo ang linis-linis. O si Cheese, akala mo ang linis-linis. Akala mo si Joel Villanueva, religyoso. Mayroon pang party list yung kanyang ama, si Bac, Citizens Battle Against Corruption. Saan ka nakakita? Ang party list mo, anti-corruption? Tapos pagdating sa impeachment ni Sara, hindi pumirma yung ama niyang si Eddie Villanueva? Anti-corruption daw si Eddie Villanueva. Si Eddie Villanueva, si Bac, Citizens Battle Against Corruption. Citizens Battle Against Corruption, tapos ang pinag-uusapan, korupsyon ni Sara, hindi siya pumirma. Yun. Di ba? Napaka mga ipokrito tong mga ito Kaya pala ganun di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, naalala nyo, yung ama ni Joel Villanueva, si Eddie Villanueva, yung founder ng Jesus is Lord, ang party list nun, si Bac, Citizens Battle Against Corruption, ang tagal na niyan sa Kongreso. Pinagmamalaki niya, kontra korupsyon sila. Pero si Joel Villanueva may kaso ng korupsyon sa ombudsman nung inappoint ni Pinoy sa TESDA. Tapos ngayon, 12 billion nangunguna pala sa insertions ni Cheese. Binusog ang Bulacan ni Villanueva. Political dynasty rin yung mga Villanueva na yan. Hawak nila ang politika ng Bukawi, Bulacan. Diba? Yan yun. Kaya yan mga sa totoo lang, kami nga sa Bunyog, hindi nga namin maiwasang magbiro. Sabi namin, dapat siguro sa atin, magtatag na lang muna tayo ng relihiyon. magtatag na daw muna ako ng relihiyon. Parang katulad ni Joel Villanueva. Tapos pag marami ka ng miyembro, saka ka tumakbo sa party list. May sigurado ka ng boto doon sa mga doon sa mga tagasunod mo sa relihiyon mo, parang kulto. Sabi ko, ay, mahirap yang ganyan.
Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yan. Pero maganda ito. Maganda ito na at least narinig natin, nagsalita na si Soto. Sabi ni Soto, grabe yan. Hindi pwede yan. Sobra naman yan. Sabi ni Soto, nung mga panahon namin, nung mga nakaraan daw, hindi naman ganyan kalaki ang pinag-uusapang pork barrel. Ha? Sabi ni Confessor Banjala, nagselos ka, attorney, wala kang pwesto. Ha? Mga kabunyog, sabi ni Confessor Banjala, nagselos daw ako kasi wala daw akong pwesto. Ha? Tanungin ko nga kayo mga kabunyog, mga followers ko, tanungin ko kayo. Mula ba nang matalo tayo noong 2025, noong May 12, nakakita ba kayo sa mukha ko na parang ang lungkot-lungkot ko na hindi tayo nanalo? O sige nga. Kabunyog Kabunyog Rolando Madarang. Kabunyog Alberto Hernandez. Jericel Puno. Kabunyog Juju Jestro. Ano sa tingin nyo? May napansin ba kayo sa akin na parang apektado ako? Lungkot ako na hindi nanalo? Ha? Mga kabunyog, mga kababayan? O, sabi ni Jerry Sulpuno, wala. Well, sa totoo lang, ako kasi ang attitude ko dyan sa pagbuko sa, list, kung manalo, okay. Kung hindi, walang problema. Walang problema. Bakit? Alam ko naman na, wala naman akong perang pambili ng boto. Wala naman akong perang pambigay sa mga politiko. Ang kalaban mo, mga mapipera. Wala. Ako, okay na ako sa ganito. Nagagawa ko naman magmulat ng ating mga kababayan. May paliwanag ang mga isyu ng bayan. Ganun. Okay lang ako. Kung nanalo, okay lang. Okay din lang. Ang nalungkot yung mga kasamahan ko sa Bunyog. Kasi syempre, grabe yung pagod namin. Pero yung ako maapektuhan, sus! May 12 ang eleksyon, May 13, ano na ako? Walang nabago sa vlog ko. May nabago rin ba kayo sa mga sinasabi ko? Wala. Wala kayong makikitang pagbabago sa mga sinasabi ko. Sa totoo lang. Masaya ako sa ganito. Masaya ako. Unang-una, kung naging congressman ako, hindi ako kaagad makaka-uwi sa bahay, makakapanood ng Netflix. Ngayon, pagkakatapos ng vlog ko, nauubos ko yung mga series ngayon. Inuubos kong panuorin yung Sandman. Ubus ko na. Yung bagong season ng Sandman, ubus ko na. Mayroon na yatang final season. Yan, ganyan. Mai-enjoy ko ba yan kung nasa kongreso ako? Yan lang. Wala. Babiyahe ako sa ibang bansa o naka-schedule akong bumiyahe sa ibang bansa. Magagawa ko ba yan kung nasa kongreso ako? Hindi. Hindi. Enjoy na ako sa ganito. Diba? Kaya lang, ako kasi, wala naman. Ano na ako? 55 years old na ako. Retirement na ang inaasikaso ko. Masaya na ako sa ganito. Sa totoo lang, naghahanap nga ang Bunyog. Sino ang mga posibleng maging part nominee? Yun. Yan yun. Pero kung ako lang, okay, ang topic po natin ngayon. Hanggang ngayon, tahimik pa rin. Wala pa rin komentaryo si Chis Escudero sa kontrobersyal na issue ng 142 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Bakit? Bakit tahimik pa rin si Escudero? Guilty ba siya? Wala talagang hindi niya talaga kayang sagutin ang mga issue. Wag nating sabihin hindi niya pa alam 'yan. Kaliwat kanan ang atake sa kanya sa issue na 'yan. Mainstream media, social media, 'yan ang pinag-uusapan. Hindi naman ugali ni Chis Escudero na manahimik. Halos nga lagi siyang nagpi-press briefing, bawat issue sinasagot niya. Kahit nga sa impeachment ni Sara, talagang regular ang kanyang mga press briefing at mga press conferences para sagutin ang mga issue. Ito, hindi na lang ito tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Siya na mismo ang nasasangkot dito. Seryosong ito, seryosong issue ito. Ito ay tungkol sa insertions. Isiningit sa controversial na budget ng 2025,
nagsingit di umano si Escudero ng 142 billion pesos. Karamihan yan, mga flood control projects at infrastructure projects sa iba't ibang probinsya. Nangunguna dyan ang Bulacan na 12 billion pesos, ang Sorsogon na kanyang probinsya na 9 billion pesos, at ang iba pang mga probinsya. Matindi itong issue na to. Pero hindi sumasagot si Escudero. Bakit hindi sumasagot? Sabi ni Miel Foley, booking. Booking. Ha? Pero lalabas ang katotohanan dyan. Kasi sabi ni Senador Tito Soto, iimbestigahan niya yung mga insertions na yan. Gayun din ang sabi ni Ping Lacson. Yan ang una niya di umanong gagawin. Imbestigahan ang mga insertions sa 2025 national budget. Yan. Matindi yan. Lalabas talaga ang baho nito ni Chis Escudero. Eh kung makaasta kasi siya, akala mo wala man lang issue sa kanya. Akala mo napakalinis ni Chis. Ayun pala ha? O ayan na. Sabi ni Fred Silma, nag-iisip pa yan ng palusot. Wala pang naiisip na palusot. Ha? Once na magsalita siya at humarap sa media, kadalasan niya namang ginagawa yan. Pag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, kahit hindi tungkol sa kanya, nagpi-press briefing ka agad yan. Pero ngayon, anong nangyayari? Tahimik, ano? Tahimik. Sa ganyan ka-controversial na issue, hindi ka magre-react? Kahit kunti na masasabi? Kung talagang hindi ka dyan, kung talagang hindi totoo yung mga akusasyon sa'yo, agad-agad maglalabas ka, magpipress briefing ka. Yun naman laging ginagawa niya. Hahamunin niya yung mga naglalabas ng issue na yan. Di ba? Kaya lang, bakit tahimik siya? Ibig sabihin, hindi niya alam kung paano sasagutin. Hindi niya alam. O kaya, totoo talaga. Matindi ang mga naglabas ng ano na yan. Sa totoo lang, hindi naman yan madaling malaman eh. Madaling malaman. Ibig sabihin, mayroon talagang nakakaalam niyan na naglabas ng mga detalye niyan. Actually, mayroon na akong detalye ng mayroon na akong detalye niyan. Sinend sa akin eh. Ito. Bigyan ko kayo ng example. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayan. Ito. Ito yung example. 142 billion, 3,000 na projects yan. 1,600 sa mga projects na yan, may eksaktong round numbers. 50 billion pesos, walang malinaw na detalye. 7 regions ang tumanggap ng higit 60% ng buong budget. Ang iba gaya ng BARM, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, halos walang natanggap. Ano ang mga nandyan sa projects? Ito. Ang Sorsogon, doon, 9 billion, 9.1 billion ang budget na binigay sa Sorsogon. Diyan sa 142 billion na yan. So matindi, 9.1 billion. Ang isa pang binigyan ng grabing pondo diyan ay ang Valenzuela City. Kaya kaalyado niya si Gatchalian eh. Valenzuela City, 14 separate street light projects na bawat street light project ay 20 to 35 million. Ganyan katindi ang project na yan. 764 road projects dyan sa 142 billion na yan. 764 niyan road projects. 44.3 billion niya. Halos lahat ng road projects ang presyo pare-pareho, 100 million. Walang nakalagay na sukat o scope, 100 million, 100 million, pare-pareho 100 million. Ganyan katindi.
472 flood control projects, 35.3 billion ang inilaan. Pare-pareho ang halaga. 1,270 multipurpose buildings, barangay halls na umaabot sa 34.9 billion pesos. Ang mga presyo, pare-pareho, 5.5 to 10 million pesos. So ganyan ka ano, mayroong 424 na projects diyan na bawat isa 100 million pesos. Para copy paste, parang yung costing copy paste. Ang nangyari diyan, 424 projects, 100 million. Basta lang naglista ng 424 na projects, tigwa 100 million bawat isa. Ganun katindi. 486 projects na tigmit 10 million. Tapos 396 na tigpa 5 million. Walang variance, walang estimate. Puro round numbers. 305 projects na tig 50 million pesos. Ganun. Kumbaga naglista lang ng 305 projects, tig 50 million. 424 projects, 100 million bawat isa. 486 projects, 10 million bawat isa. Tapos linista na kung saan-saan yun. Ang maganda dito, nagsabi na si Tito Soto, iimbestigahan ito sa Kanilakson. Yan. Kaya, mananalo ka man chis bilang Senate President, iimbestigahan naman yung mga insertions na yan. Oo, tama ka, price tag PH, street lights. Kaya matindi ito. Matindi ito. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga ang ginawa para makumpleto yung 142 billion kasi masyadong malaki yan. Masyadong malaki ang 142 billion. So anong ginawa? Naglista ng, halimbawa, itong mga projects na to, tigwa 100 million, saan-saan ito? Dito ito sa ganitong lugar. 424 na projects yan, pare-pareho ang presyo, 100 million. Tapos 486 na naman na projects, pare-pareho na naman ang presyo, 10 million na naman. 396 naman na projects, 5 million pesos. Walang pagkakaiba. Poros round numbers, eksaktong-eksakto. 305 na projects, tig 50 million. Ganyan katindi. Road projects, 764 na projects, kalsada, 44 million. 44 billion. Pare-pareho ang presyo, 100 million. Ganyan katindi. Bukas i-discuss namin ito ni Cielo Magno sa talakayan namin. Alas 9 bukas. Rinipair ko na to eh. So kita nyo, di ba tahimik si Chis? Hindi naman yan ugali ni Chis na tahimik eh. Hindi naman ugali yan. Pag may issue, sinasagot ka agad yan. Tagalog